Magandang umaga po mga kapatid ko. Ngayon po ay pang ilang linggo na, pangatlong linggo na hindi po tayo nagkikita-kita. Kaya nais po nating idulog sa panalangin ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya samahan niyo po ako manalangin. O Diyos naming mahabagin, Ama po naming nasa langit, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Ikaw po ang aming patuloy na purihin at itatataas, Panginoon. Ikaw ang aming pong sasambahin, dadakilain, Panginoon. Kami po'y dumudulog sa iyo sa umagang ito, pakumbaba, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong mga nagawa pong kasalanan, Panginoon. Salamat po sa iyo pong pagmamahal at ito po ang iyo pong katapatan na iyo pinakita mula pa noong una pa hanggang ngayon, Panginoon. Kami po ay dumudulog sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kumikilala sa iyo, Panginoon, na dakila at patuloy na nagagabay. Nais po na yung Panginoon idulog sa inyo ang aming pong bayan, ang aming pong bansa, O Diyos, na kung saan ito po ang pinakamarami sa Asia, Panginoon, na marami na pong nahawaan, Panginoon. Hindi na po libo, kundi umaabot na po ng halos 9,000, Panginoon, ng isang araw. Hindi po namin malaman, Panginoon, kung saan po ito nanggagaling, sumusulpot sa mga tahatahanan, sa mga pamilya, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ngunit kami po patuloy na dumadalangin na ikaw po pa rin, Panginoon, ang mag-iingat, Panginoon, dahil ikaw po ang may alam, may takla. Mayroon din hagda, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, nais po namin ihiling sa iyo ang patuloy niyo pong paglukob sa amin ng iyong banal na dugo, Panginoon. Inyo po kaming takpan, O Diyos. Katulad ng mga una pong mga panahon doon sa lupa ng Ehipsyo, Panginoon, kung saan po sinabi ng anghel na lagyan ng dugo ang aming tarangkahan, kanilang tarangkahan, upang hindi po madaanan ng salot. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, ganun din po kami. Ang aming nais po namin sabihin sa iyo na ingatan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay iyo pong bantayan sa bawat kilos namin, Panginoon. Mag-ingat. Kami pong binabati si kay Silin, Panginoon, sa kanyang kaarawan itong nakarampong araw. Siya po ay aming pong dinadalahin, Panginoon, na patuloy po siyang maglingkod sa iyo, dumadakila sa iyo, kumikilala sa iyo, Panginoon, na po ikaw po ang nagbigay sa kanya ng karagdagang taong papunin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na siya po iyo pong pagpalain, patnubayan, na makapaglingkod sa iyo ng maayos, Panginoon. Maging po, O Diyos, aming dalangin ng buusan po ng kanyang pamilya, Panginoon, na sila po din po, Panginoon, ay kumikilala sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon Diyos na tagapagligtas. Amin pong dalangin, Panginoon, na bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, na kung saan po marami rin po mga iniisip, Panginoon, nahihirapan na rin, Panginoon. Ngayon po kay Elder Manny, salamat po sa patuloy niya pong pagpunta sa hospital at pa-examine, Panginoon. Dalayan namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan niya, Panginoon. Maging po aking dalangin, O Diyos, na iyo pong patuloy na mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Kung aming tinataas, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito na ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen. Amen. Kapatid, bago ko po simulan, noong nakaraang araw ay nagkaroon po ako ng seizure po. Akala nga ni Deaconess Eden ay na-stroke uli ako. Pero yun po ay
nangyari na sa akin noong 2017 after nung stroke ko noong 2016. Salamat sa Panginoon dahil iniingatan pa rin niya ako, binantayan pa rin niya ako. Kahit ba matigas ang ulo ko, hindi ako umiinom ng gamot kasi akala ko'y wala na. Salamat din po kay Elder Manny na narito po at tumutulong sa akin noon ng gabing iyon. At ngayon nakagat ko kasi aking dila kaya nahihirapan ako magsalita. Pasensyahan na po niyo ako kung hindi kaano ako makapagbigay sa inyo ng tuloy-tuloy na pagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya purihin pa rin siya, Panginoon, dinakilain pa rin natin ang Diyos dahil siya pa rin ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Ngayong umagang ito ay ati pong tatalakay ng isang paksa na kung saan po tuwi-tuwi nang dumadating ang ganito pong mga buwan ay ati pong siniselebrate ang Holy Week. Pero bago noon, dapat natin malaman kung ano po yung kahulugan po, ano po nangyayari noong mga panahon na yon. Kaya kung meron po kayong mga banal na aklat, samahan po ninyo ako, nabuksan po ito sa Juan 12. Juan 12, John 12 to 15. Juan 12, talatang 12 hanggang talatang 15. Dito po, pinamamagatan ko po itong huling linggo. Ito yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sa 12 sinasabi dito, kinabukasan na balitaan ng maraming taong dumalo sa fiesta na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng palapa ng palmyera, ito yung ginawang palaspas, at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat, huwag kang matakot, lungsod ng Zion. Masdan mo ang dumarating ng iyong hari, sasakay sa isang batang asno. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Kapatid, dito po ay ating pong malalaman dahil parati na natin itong nababasa, ngunit hindi pa natin ito maaaring nakita na kung ano pong kahulugan po nito, anong nangyari po noon. Ay ating pong tingnan sa mga sumusunod na talata. Sa pag-alaala sa pangyayaring ito, ipinagdiwang natin ang linggo ng palaspas. Diba this coming pagka dumadating na itong mga ganito pa ng linggo ng palaspas. Tinawag itong linggo ng palaspas dahil sa mga sanga at dahon na palma na inilatag ng mga tao sa daraanan ni Jesus habang nakasakay sa isang asno papasok sa Jerusalem. Ang linggo ng palaspas ang katuparan ng hula ni Propeta Daniel. Ito pong sinasabi doon. Sa Daniel siyam, talatang 25, 77, unawaan mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itindig ng Jerusalem hanggang pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos ay lilipas ang 49 hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos. Yung 49 na taon, muling itatayo ang Jerusalem. Aayusin ang mga lansangan at muog at manatiling gayon sa loob ng 434 na taon. Ngunit ang panahong iyon ay paghaharian ng kaguluhan. So, sinasabi po dito sa Juan 1, talatang 11, na parito siya, ang Panginoong Hesus, sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. Ang parihong grupo ng mga taong iyon na sumigaw ng Husana
ay siya ring sumigaw na ipako sa krus. 5 araw pagkatapos pumasok si Jesus sa Jerusalem. So, ibig sabihin po dito mga kapatid, ating pong basahin sa talata 14, doon sa ating binasa kanina, sa Juan 12. Sa 14 nagsabi doon, nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito. Gaya na susulat, huwag kang matakot, lungsod ang Zion, masdan mo, dumating ang iyong ari, nakasakay sa isang batang asno. So dito po, meron po 3 bagay na ating pong tatalakayin. Una, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pangalawa, dahilan ng pagpasok ni Jesus. Pangatlo, ano ang nadama ni Jesus nang matanaw niya ang Jerusalem? Ano ang hinihula niya tungkol dito? So, dito po natin makita mga kapatid. Nang araw na iyon, sumakay si Jesus sa isang hiniram na batang asno. Hindi pa nasasakyan ni numan. Inilatag ng mga disipulo ang kanilang mga balabal sa likod ng asno kung saan sasakay si Jesus at lumabas ang maraming tao upang salubungin si Jesus. At habang inilatag nila ang kanilang sa kanyang daraanan ng kanilang mga balabal at mga pinutol na sanga ng palma at ginawang palaspas, nagsigawan ang mga taong ito at nagpuri. Sabi, mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Ito yung sinisigaw ng mga tao. So doon sa ating pong pangalawang parte, yung pagpasok na ng Panginoong Hesus. Layunin ni Hesus na ipaalam sa publiko na siya ang Mesiyas at ang Hari. Hari ng Israel at bilang katuparan ng propesya sa matandang tipan, ang dahilan kanyang pagpasok sa Israel sakay ng isang asno. Sinabi ni Apostol Mateo na ang hari na dumarating sakay ng isang asno, bisiro ang katuparan ng hula ni Zacarias, Kabanatang 9, talatang 9, sabi doon, magalak kang mainam, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o anak ng babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay naparito sa iyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mapagkumbaba, at nakasakay ng isang asno. Sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Dito mga kapatid, pumasok si Jesus sa bayan tulad ng isang matagumpay na hari. Tinawag ng mga tao na gano'n nga ang araw na iyon. Bukas ang mga kalsada ng Jerusalem, ang bayan para kay Jesus. At tulad ng isang hari, pumasok siya sa kanyang kaharian, hindi kaharian na panandalian lamang, kundi espiritual na kaharian. Tinanggap si Jesucristo ang pagsamba at papuri sapagkat siya lamang ang nararapat para dito. Kaya hindi sinasabi ni Jesus ang kanyang disipulo na ilihim ang patungkol sa kanya, kundi sumigaw sila na mga papuri at pagsamba ng hayagan, isang pagpapakita ng paggalang sa kataas-taasan at ang paglatag ng balabal sa daraanan ay hayagang ipinakita ni Jesus sa mga tao na siya ang kanilang hari at ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Ang tinutukoy ng mga sumasalubong kay Jesus at naglatag ng kanilang balabal, mga pinutol na sanga at mga palaspas sa daraanan ni Jesus ay ang mga taong nakakita sa mga himalang ginawa ng Panginoong Jesus habang nangangaral at nagpapagaling sa mga sakit at mga bulag. Ating pong mababasa, ating pong naririnig na dito bago pumasok ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, noong isang linggo bago sa cross, ay marami siyang ginawang himala. Kaya itong mga taong panay ang sunod sa kanya, panay pakinig sa kanya, ito rin yung tao ngayon na sumasalubong sa kanya, naglatag ng mga palaspas. Ibig sabihin, meron na po silang ideya kung sino po itong Jesus na to.
Kilala po nila kung taga saan siya. Sa kasamaang palad, nagpupuri sila dahil kinikilala nila si Jesus bilang tagapagligtas mula sa kasalanan. Malugod nilang tinanggap si Jesus, paghahangad nila na isang tagapagligtas na mamumuno sa kanila sa pag-aklas laban sa bansang Roma. So yun po, nagkakamali po sila doon. Kaya lamang dumating ang marami na hindi naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Marami pa rin ang umaasa na maaari siyang maging isang panlupang tagapagligtas. Sila ang tumatawag sa kanya ng hari, kasabay ng maraming nilang husana. Kumikilala sa kanya bilang anak ni David na naparito sa pangalan ng Panginoon. Ngunit nabigo ang mga kanilang mga inaasahan nang tumanggi ang Panginoong Hesus na pangunahan ang malaking paghihimagsik laban sa mga Romano. Kaya tinalikuran nila si Jesus dito. May makita po natin na sa loob lamang ng ilang araw, napalitan ang kanilang husana ng mga sigaw na ipako siya. Yun ang kanilang isigaw, hindi na yung husana nung pumasok siya. Pero nung pagkalaoy, sumisigaw na sila ngayon na ipako siya. Sa maikling panahon, silang mga pumupuri kay Jesus na parang isang bayani ang magtatakwil, mag-iiwan sa kanya sa huli. Kapatid, ito yung mga hamon sa bawat isa sa atin. Tungkol sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi natin na ang ating Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas, tagapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ngunit di natin ginagawa ang nais ng Diyos tulad ng basahin ang banal na kasulatan, ang manalangin, ang magpatawad, ang magbahagi ng mabuting balita patungkol sa kapatawaran ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So ito yung mga bagay na parang wala tayong pinagkaiba doon sa mga tao noon na sumisigaw kay na husana kay Jesus, pero sila rin doon yung pala nagsabing ipako sa krus nung hindi masunod ang kanilang kagustuhan. Tayo, marami po tayong mga nangyayari sa buhay po natin. Sinasabi po natin, Panginoon Jesucristo, Panginoon Diyos, ikaw ang aming pong tagapagligtas. Ngunit hindi naman natin sinusunod. So ito po yung mga bagay na nakikita natin ding hindi nagkakaiba sa mga tao noon. Parang dinagdag pa rin natin na daladalahin niya doon sa Kalbaryo, Panginoon, doon sa pagkapako niya sa cross. Ito ang kwento ng isang hari na naparito bilang isang mapagkumbabang lingkod na nakasakay ng isang asno, hindi sa isang kabayo, hindi nakasuot ng mamahaling balabal, kundi damit ng isang aba at hamak. Dumating ang Panginoong Hesus hindi upang manakop gamit ang lakas tulad ng mga hari sa lupa, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, biyaya, habag at ialay ang sarili para sa mga tao. Hindi kaharian ng mga hukbo at karangyaan ang kanyang pakay, kundi kababaan at paglingkod. Puso at isip ang sinakop ni Jesus, hindi ang mga bansa. Kapayapaan mula sa Diyos ang kanyang mensahe, hindi sa pansamantalang kapayapaan lamang. Mga mahal kong kapatid, kung si Jesus matagumpay na pumasok sa ating puso, dapat may kapayapaan tayo, may pag-ibig tayo. At bilang tagasunod, ipinapakita natin ang ganitong mga katangian at makilala ng mundo ang tunay na hari na nananahan at matagumpay na naghahari sa atin. Ang tanong, nananahan at naghahari ba si Kristo Jesus sa puso natin at isipan? So mga kapatid, ito yung huling linggo na to bago siya ipako. Kasi kapistahan nung pumasok siya. Yung mga tao noon, naghanda ng mga palaspas para kanyang daanan, balabal para sa kanyang pagpasok. Sumigaw na siya yung hari, Hosana. Pero sila rin po yung sumigaw na ipako siya sa cross. Bakit? Dahil meron pong mga bagay na hindi nagustuhan nila, kaya bila silang bumaliktad. So dito po, sa pangatlong punto,
makita po natin dito yung ano ang nadama ni Jesus na matanaw niya ang Jerusalem at ano ang inihula niya tungkol dito. So dito po, makikita po natin doon sa pagpasok niya sa bungad pa lamang at habang natatanaw na ni ng Panginoong Hesus noon ang Jerusalem, papalapit na siya sa Jerusalem. Kanyang natanaw ang siyudad at tinangisan niya. Umiyak ang Panginoong Hesus sa lungsod ng Jerusalem. At ito yung sabi niya, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana ako sa iyong sarili at ang mga bagay na ukol sa iyong kapayapaan, datapuat ngayon, pawang mga tatago ang iyong mga mata. Dahil sa kanyang sadyang pagkamasubayin, Jerusalem ay kailangan magbayad ng halaga. Ito yung hinuhula ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hinula ng Panginoong Hesus na darating yung panahon na ito po'y malugmok, mapaalipin sa mga dayuhan. Kaya sabi ni Hesus, darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway at kukubkubin at gigibitin ka sa magkapakabila. Ilulukso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato. Ang pagpupuksang ito ng Jerusalem ay inihula ng Panginoong Hesus. Actual na naganap ito. Nangyari po ito makalipas ang 37 taon matapos siya mamatay noong taong 70 bagong after Jesus Christ. So dito po makikita po natin na mga ilang linggo lamang bago nangyari ito, marami na naroon, karamihan ng tao ang nakakita sa ginawa ni Jesus sa pagkabuhay ni Lazaro. Kasi bago po siya pumasok doon sa Jerusalem, yung mga taong nakakita sa kanya na paano niya binuhay ang kanyang kaibigan na si Lazaro. Ngayon ito ay patuloy na nagbabalita sa iba tungkol sa himalang iyon. Kaya't nang pumasok si Jesus sa Jerusalem ng buong siyudad at nagkagulo kaya tanong nila, sino ito? At ibig nila malaman kung sino ang taong ito. At ang karamihan ay patuloy na nagsasabi, ito ang propetang si Jesus, taga Nazaret ng Galilea. Na makita anong pangyayaring iyon, natalos ang mga Pariseo, nagagalit ang mga Pariseo noon. Natatakot sila baka sila ang sumunod kay Jesus. Doon sila sumunod kay Jesus. Na sila talagang walang mararating gaya ng nasabi nila. Sanlibutan ay sumusunod na sa kanya. Ito yung sinasabi ng mga Pariseo, Saduseo po, yung mga pari doon na naroon. Eh mga kapatid, makikita po natin dito sa kwentong ito, yung sa pagpasok ng huling linggo na ito, sa pangwakas po makikita po natin dito na ilarawan sa atin na ang huling linggo ng Panginoong Hesus bago siya ipako sa cross. Ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem, ang pagsalubong ng mga tao at naglatag ng balabal, mga palaspas, ang mga sigaw ng husana ng mga tao na sila rin ang sumigaw, ipako sa cross. Bagamat nasaksihan ng mga taong ito ang lahat na ginawang himala ng Panginoong Hesus, na baliwala noong tinanggihan ni Jesus na manguna maghimagsik sa pamalaan ng Romano. Ang huling linggo ng Panginoong Hesus sa mundong ito ay ang sagpong ito ay nagpaalaala sa ating na kahit kamatayan, hindi hadlang masunod lamang ang Diyos Ama. Ang gabay ni Yahweh na hindi kinalimutan ng Panginoong Hesus. Ginawa pa rin niya ang layunin ng Diyos Ama upang gawin ang isang gawain na ialay ang kanyang sarili upang maganap ang pagtubos ng sangkatauhan. At ang ating pagmasdan na minsan sa buhay natin mga kapatid, katulad natin yung mga taong sumisigaw na purihin, luwalhatiin, awitan, dakilain ang Diyos. Ngunit panandalian lamang yun. At ang lahat ng katotohanan na ito ay palagi natin nakakaligtaan. Halimbawa sa atin bilang isang bagong mananampalataya. Ating alam na ang pakipag-usap sa Diyos, ang panalangin ng pagbasa ng kanyang salita na Biblia ay tanging paraan upang masunod po siya. Sabi po natin na siya ang ating tagapagligtas, siya yung ating Diyos, ang hari ng hari. Ngunit bakit hindi natin nagagawa? Ang gabay ni Yahweh ay hindi natin pinapakinggan. Hindi na minsan tayo nananalangin. Hindi na tayo nakapagbabahagi.
nasaan yung pagpapatawad sa iba na hindi natin nagawa, ang pag-share ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, titingnan po natin sa mga pangyayaring ito. Ang lahat nung pagpasok doon sa sinasabing bungad ng Jerusalem, ay naroon po yung sigaw ng mga palaspas. Ito yung linggo na to, after na siya po ipako na siya. Ang mga kapatid, tandaan po natin na sa buhay natin, parati po nating sinasabing, Diyos ko, ngunit hanggang salita lamang at hindi natin ginagawa. Tanungin po natin ating mga sarili kung talaga bang tunay nating iniibig ang Diyos. Handa ba natin siyang ibahagi sa iba? Ito po isang pong bagay na minsan nahihiya tayo na ibahagi ang patungkol sa kaligtasan. Ngunit huwag kang matakot, mga kapatid, dahil ginawa yun ng Panginoong Hesus. Pumasok siya doon sa Jerusalem sa huling linggo upang ipahayag pa rin niya na siya yung hari ng mga hari, siya ang tagapagligtas. Pinakita niya doon sa mga tao kung sino siya. Kaya mga kapatid, nung makilala natin ang Panginoong Hesus, huwag na tayong mag-atubili. Gawin po natin ang nararapat bilang isang tunay na Kristiyano, tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa umagang ito at tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, kami po'y patuloy na dumudulog sa iyo sa umagang ito. Nais po namin na ikaw po ang aming kilalaning Diyos na tagapagligtas. Na siya po yung nag-alay ng kanyang sarili. Na kahit sa huling linggo po niya, siya pa rin po ay nagbahagi ng kaligtasan. Pinakita niya dun sa mga tao ang tunay na dapat gawin, ang kumilala sa iyo bilang Diyos na tagapagligtas. Na kahit po siya hinamak nung pumasok siya doon sa linggo na palaspas na yun, hanggang siya po inilitis, nanindigan po siya po yung anak ng Diyos na magliligtas ng sangkatauhan. Ngunit hindi mo naunawaan ng mga tao noon. Ngunit kami ngayon, Panginoon, na nakabasa, nakarinig, kung ano po ang yung nangyayari ng lubos noon. Kami po iyong tulungan, O Diyos, na kami din po, mga Panginoon, may bahagi po namin ito sa iba. At paano namin ito maisasagawa, Panginoon? Ang iyo pong awa, ang iyo pong gabay, amin pong pakinggan, ang gabay ni Yahweh, O Diyos, ay pakinggan namin. Katulad din ninyo, na inyo pong sinunod ang Panginoong Diyos Ama, na kami rin po ay dapat sumunod sa inyo bilang aming Diyos na tagapagligtas. Salamat sa umagang ito sa iyo pong panguna sa amin. Pagbigay sa amin ng kaliwanagan kung ano pala ang nangyari talaga ng iyong pagpasok sa Jerusalem sa huling linggo na yun. Salamat, O Diyos. Ikaw po ang magbigay sa amin ng kapayapaan, katahimikan, O Diyos, na patuloy ka namin kilala ng Diyos na tagapagligtas. Amen at amen. Ngayon ang pag-ibig ng Panginoon Ama na nagkaloob at nagbigay ng kapayapaan sa buong panahon na lahat ng paraan ang biyaya ng Panginoong Hesukristo mula sa Kanya, ang pag-ibig din na pinagkaloob sa bawat isa at ang pakikisama ng banal na Espiritu mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Salamat po. Magandang umaga po. Ingatan tayo ng Panginoon. Amen at amen.